Ito pong ulat, no, mayroon pong lumabas sa mga ulat na nagpapakita sa atin ng pruweba kung sino ba itong pamilya, kung ano yung background ng pamilya nitong si Alice Guo. Although, siyempre mga kaibigan, hindi sa atin ito nagmula at mukhang galing din po sa Singaporean or Taiwanese siguro yung nagulat nito, na yung full link niyan ay ibibigay ko po sa inyo dyan sa ating description section. But mga kaibigan, ano po yung pinapatungkulan nitong mga pruweba na to na kanyang ibinulgar sa atin? Kasi hindi natin maintindihan mga kaibigan yung kanilang salita. Dahil siyempre mga ano sila yung salita nila ay mga Mandarin, no? So ngayon mga kaibigan, ayon po sa ulat, ito palang tatay ni Alice Guo ay talaga pong merong malalim na koneksyon dito po sa China Communist Party, sa CCP po ni Xi Jinping. At hindi po biro ang pamilya nitong Guo, dahil talagang meron pong history ito na kumakalat po talaga sila dito po sa Southeast Asia, no? Malaking pamilya po talaga. Dahil nung nanalo po, itong si Alice Guo sa Tarlac, ay meron pong mga nagbumati sa kanya, no? Parang ano sila kumbaga sa Pilipino, sa ating mga mga Pinoy o sa ibang lahi, meron pong mga clan, no? May mga angkan-angkan po sila. So, may angkan siya sa Hong Kong, may angkan siya. Actually, meron silang angkan na may asosasyon din po dito sa Pilipinas. So, kalat po talaga, kumakalat po yung lahi nila. At natuklasan, mga kaibigan, noong mga ebidensya na ipinakita sa atin na konektado po, no, sa China Police Force, I think kung di ako nagkakamali sa pagkaintindi ko, kasi nga po syempre iba yung lengguwahe nila. Sila po ay konektado din sa mismong Communist Party talaga, no? So para sa akin, conspiracy theory, in my own opinion, ito po talaga yung kanilang pamilya ay mga pakawala. Mga kaibigan, mga pakawala talaga. In fact, mga kaibigan, natalakay din, no, dito sa report na ito na ito pong investigasyon natin sa Senado tungkol po dito sa lahing ito. Malaking pamilya po sila, mga kaibigan. At well-established sila dito po sa Communist Party. Oo, sa China Communist Party. Kaya hindi malayo, mga kaibigan, na talaga pong nakakakuha ito ng mga impormasyon, in my own opinion and conspiracy theory, dahil syempre alam naman po natin na ayon na yan sa ulat ng Senado na meron pong involved na hacking, no? Actually, yung ibang IP address po na nakuha doon sa mga umatake sa ating mga government websites, mga kaibigan, ay galing po dito sa Pogo Hub nitong Bamban Tarlac, kung saan nakita po na involved po ang pangalan nitong Alice Guo na ito. So, kumbaga mga kaibigan, sa pananaw ko, ito po ay nasunog, no? Yung kanilang operation now, ang exit po nila dito para sila ay hindi maako o kaya ipagtatatwa sila ng China kasi sunog di ba? Sasabihin nila ngayon na ito po ay isang illegal operation. So mga sindikato po ito. Hindi po ito aariin ng China bilang spy. Wala pong umaako ng spy. Sa mga kasaysayan, mga kaibigan, kapag ikaw ay isang espiya, at ikaw ay nahuli, hindi ka aakuin ng bansa mo. Ganun po yun. So, yung grace exit ngayon, nitong China, hindi nila sagutin yan dahil mga sindikato ito, sasabihin ng China yan. Pero, mga kaibigan, yung tatay po
na ni Alice Guo ay talagang may pangalan po sa China. Well connected po sila, mga kaibigan, sa China Communist Party. So hindi lang natin alam kung nagko-conspiracy theory tayo kung ito ba talagang si Alice Guo ay anak ng kanyang ama. 'Di ba? Oo. Hindi natin alam kung siya ba talaga ay anak o baka naman siya ay membro lang ng 'di ba? People's Liberation Army. Hindi natin alam. That's only our opinion and conspiracy theory. Di po ba? Ang nakakatakot, mga kaibigan, sa mga pangyayaring ito, ayon po sa ulat, kalat po talaga itong pamilya na ito. May reputasyon. Kino-congratulate, can you imagine, mga kaibigan, China, ang mga lahi niya sa China nagko-congratulate sa kanya. Di ba? May mga pinakita po sa atin na mga nakalathala po sa China. Kino-congratulate siya. May mga malalaking federasyon po yung kanilang angkan. Ito po, mga kaibigan, sa aking pananaw ay malaking insulto. Di ba? Sa ating mga Pilipino, na bakit tayo, mga kaibigan, kung ikaw nga ay isang ordinaryong tao, halos hindi ka manalong maiboto dito, di ba? Samantalang liitin mo kang Pilipino kung wala kang pera. Ang masakit dito, mga kaibigan, kasi given the fact na mayroon sariling chopper ito, walang mananalong mayor dyan. Walang, di ba? Kahit sinong mayor siguro, kung sino man politician dyan, i-endorso pa ito. Kasi nga, pinakita na sa atin sa Senate investigation na meron pong mga sports car ito. Meron po siyang chopper. Di ba? At daang-daang milyon po ang pera nito na kapag patayo po sila ng malaking facility dyan po sa Tarlac. Di ba? Can you just imagine? Sa akin, mga kaibigan, pwede naman talaga natin yung kumpiskahin na, di ba? Dahil ganyan ang kaso, di ba? Kailangan kumpiskahin na ng gobyerno yan. Pero mga kaibigan, kung hindi po ito nasunog, mga kaibigan, yari tayo. Yari tayo dito kasi foothold na nila yan eh. Isipin mo may tunnel. Meron po silang tunnel na hinukay doon. So anong ibig sabihin nito, mga kaibigan? Magiging foothold nila ito. Magiging base militar nila pag nagkataon ito. It's just on my own opinion and conspiracy theory. However, hindi natin maiwawala, hindi natin maimemenos, mga kaibigan, yung posibilidad. Di ba? Hindi natin maimemenos dito yung possibility na bukas makalawa, kasi alam nyo, malapit po yan sa Zambales. Now, para sila po maka-entry dito, they have to shut down yung base militar diyan sa Tarlac. Kasi yan ang yan ang pinakamalakas na posisyon. The best entry na malapit sa kanilang uunahin nila yung Taiwan, next nila yan, titirahin nila yung Zambales. Entry point na yan. At lalakas ang foothold nila diyan, mga kaibigan, madali na nila ngayon malilipol itong Maynila. Nasa gitna siya Nasa gitna siya. Kaya niya gustong tirahin niyang Tarlac kasi Central Luzon, mga kaibigan. Itong puwersa ng Amerikano diyan sa Pampanga, pwede na nilang yan. Di ba? Matapatan. Malapit sa north, pwede silang gumalaw. Nasa gitna sila eh. Diba? Kasi alam nila na ang strategiya, pipigilin sila doon pa lang sa pangpang ng Zambales, meron na silang foothold, malakas na. Diba? Yung mga nababalitaan natin, mga kaibigan, na itong mga pagdami ng mga Chinese, hindi tayo nagiging discriminatory dito. This is not a discrimination. This is just for the sake of discussion na kailangan tayong maging aware. Because the influx of Chinese students, irregular, napaka-irregular nito, mga kaibigan, di ba? Sino ba naman yung maraming di ba? Maraming bansa na pwede sila pumunta, pero bakit most nung kanilang destination, nagpaparami sila sa Zambales?
Di ba? Pwede sila pumunta sa ibang lugar, mga kaibigan. Di ba? Kung titingnan nyo, saan sila kumakalat? Kumakalat po sila diyan sa Makapagal. Ha? Ito po mga kaibigan, ha? In my own recollection, dahil ako po may idea sa mga real estate properties, I remember na bulto-bulto ang bumibili pong mga Chinese ng condominium diyan po sa mga pinapatayo diyan sa mga developer na nandiyan sa Makapagal Boulevard. So, imagine nyo, pumasok sila dito by means of Pogo. Ginawa nila binili nila yung pag-aari nitong mga Rimulya. Tapos kinonvert nila sa Pogo hub, di ba? Yung kanilang Pogo community. Ang dami niyan mga kaibigan, diyan sila nagtatago sa term na Pogo. Mga kaibigan, kahit sabihin mong wala ngayon itong mga tao na ito, halimbawa napaalis sila, once na nag-infiltrate na sila at nailapag na sila mga kaibigan, bawa nagpara-trooper na yung mga yan. Gera na halimbawa. Meron silang immediate na mapagtataguan. Di ba? Immediate yan. Diyan sila magtatago. Sana mali ako. Di ba? Mga kaibigan, halimbawa, sabi ngayon, napaalis yung mga nagpatayo niyan. Pero the mere fact mga kaibigan na meron silang plano ng mga buildings na yan. Meron po silang plano ng mga buildings na yan, mga kaibigan. Pag nagpara-trooper yung mga yan, huhulog nila dyan yung mga sundalo nila. Dyan na sila ngayon magpo-foothold. Battleground na yan. Di ba? Battleground na yan. Meron silang mapagtataguan, mga kaibigan. Antimano, meron silang kuta. Kahit pasabugan mo yan, mga kaibigan, mag-i-airstrike ka, ini-airstrike din nila tayo. May mga drones yung mga yan. Di ba? Ngayon, sasabihin itong mga hangal, sasabihin na advance ako mag-isip. Di ba? May mga kapwa pa tayo Pilipinong dito pilosopo Di ba? May mga kapwa tayo Pilipinong pilosopo, pero pag ininamnam mo yung aking conspiracy theory, mga kaibigan, paano mo babaliwalain yung sinasabi ko? Kahit itong AFP nakikinig, baliwalain nyo nga. They have the plans. May mga plano na sila. Yung plano ng mga buildings na yan, kabisado nila. Geographically, alam nila. So dapat talaga, yung mga buildings na yan, mapunta po yan. Kung ako po ang tatanungin nyo, mas gusto ko pong militar na natin ang magbase dyan. Dapat hindi na alisan yan ng mga military natin. Dapat dyan na kayo pumosisyon. Kasi hindi na po ito, hindi po ito biro na sasabihin natin na, ma'am, nag-aano ka ng gera, hindi magkakagera. Di ba? Di ba? Sinasabi ng iba dito, baka advance ako mag-isip, malayo na yan, hindi matutuloy ang gera, walang mangyayaring gera. Mga kaibigan, pinapaligiran na ng China ngayon ng Taiwan. Di ba? Maraming uncertainties pagdating po sa digmaan. Di ba? Maraming uncertainties. So, magsisisihan tayo ngayon, di ba? Kasi hindi natin alam yung mga nangyari. Alam nyo mga kaibigan, kung magsisisihan lang din tayo, sisisihin ko talaga yung mga nagpaloko kay Duterte. 2016 pa lang, yung mga nagpaloko sa Duterte Marcos, kayo ang may kasalanan ng lahat ng to. Nagpauto kayo. Di ba? Ngayon, nandito na tayo Nandito na tayo, hindi nyo nga alam kung sino yung mga, kasi mga clanis to mga to kung i-activate nitong mga to yung mga lahi nila na nandito na sa Pilipinas, di ba? Malalaking angkan ito mga kaibigan. At napakalakas ng puwersa ng China. Kumpara sa puwersa natin, bilyon po mga kaibigan yung ilang milyon, ilang daang milyon yung nung army nila. Milyon-milyon po ang army ng People's Liberation Army ng China. Baka akala nyo, tayo mga Pilipino, ilan lang tayo? Wala tayo sa kalingkingan nila. Di ba? So, anong implication nito sa atin?
Siyempre mga kaibigan, doon na tayo sa actual. Hindi na tayo, alam nyo, nilalaro lang tayo niyang mga spy na yan, yung mga pakawala nila na yan. In my own opinion, in my own conspiracy theory, nilalaro lang nila isip natin. Ginagawa nila tayong busy sa pag-iimbestiga, sa pagtatanong, which is kailangan naman talaga natin. Pero mga kaibigan, alam nyo, sa aking pananaw, tinatawanan na lang nila tayo kasi wala tayong mga kaalam-alam. Diba? Ganun yun eh. Wala tayong mga kaalam-alam. Ang mga karaniwang Pilipino, yun, nagmamarites lang tayo, di ba? Walang kaalam-alam yung mga karaniwang Pinoy na nakaposisyon na sila dito. At nilalaro na lang nila tayo, iniinsulto na nga nila tayo eh. Isipin mo yun, kabisado yung mga sinasabi dun sa Senado. Hindi nga takot yung Alice Go eh. Di ba? Pinaninindigan niya, paikot-ikot yung salita niya, mga kaibigan. Di ba? Pero tayo mga Pilipino, mga inosente, di ba? Ang mga tanga dito, sasabihin pa rin, yes, the best ang Marcos, yes, the best ang Duterte. Di ba? Ganun yung mga ibang tanga dito eh. Hindi nila alam na mamamatay tayong lahat dito sabay-sabay. Nakakatawa, di ba? Hindi nila alam na itong Marcos Duterte, mayayaman yan. Di ba? Pag nagsiklaban ng gera dito, ang dami na nilang, di ba? Confidential funds, kung ano-ano mga funds, travel funds. Pwede silang pumunta kahit saan nila gugustuhin, mga kababayan. Eh yung mga bobo na bumoto sa mga yan, ano kayo ngayon? Yung pamilya nyo dito ngayon nasasalo ng lahat ng yan. Wala mapakialam yun, Duterte, Marcos sa atin. Tatakbo lang sila hanggat nakakauto sila. Uutuin lang naman nila yung mga bobo, di ba? Sasabihin lang naman ng mga yan, dilawan, di ba? Pag may kalaban, dilawan. Sasabihin, Aquino, NPA, di ba? Kasi nga, bobo eh. May maraming bobo dito. Ngayon, yan mismo yung strategy na ginamit ng China. Divide and conquer. Pag-awayin natin itong mga Pilipino na to, gamitin natin itong Duterte at Marcos para mawala yung tunay na kalaban. Yung tunay na kalaban na talagang ang tunay nilang kalaban, yung dumidepensa sa bansa, itong mga Aquino, itong mga dilawan na sinasabi. So, pinagmukha nilang masama, itong sinasabing mga dilawan, itong Robredo, itong Aquino, pinagmukha nilang masama para kalabanin ng kapwa Pilipino. Ngayon, imbis na nakaporma na tayo, marami na sana tayong naisip na pamamaraan dito, pinauna nilang papormahin si Duterte na hindi ipinagbabawal. Actually, mga kaibigan, noong panahon ni Duterte, legal na legal gumalaw ang China sa West Philippine Sea at yung mismo mga Navy natin hindi makapalag. Kasi may utos ni Duterte. Di ba? Nag-COVID tayo dahil bakit? Yung ibang bansa, sinarado ng mga borders nila, si Duterte pinapasok yung mismong galing po dyan. Di ba? Sa Boracay, nagkalat yung COVID. Ano ginawa ni Duterte? Di ba? Sampalin niya daw si COVID. Sabi ni Panelo, push up lang daw ang kailangan. Ang daming namatay na Pilipino. Di ba? Ganun din. Etong Marcos, naglilinis-linisan na siya kasi nakuha niya na posisyon niya. Pero remember, my friends, na lahat ng ginagawa ni Duterte, hindi kinakalaban ni Marcos yan. So now, nakuha niya na posisyon niya. Do they really think of us? Wala silang pagmamahal sa atin. Iniisip lang nila mga sarili nila. Sa TV, masarap pakinggan yung mga speech, yung mga sinasabi ng mga yan. Di ba? Pero sa totoong buhay, mga kaibigan, hindi naman totoo yung mga sinasabi nila kasi ang pinoprotektahan nila, sarili lang nila. Pamilya lang nila. Maniwala ka dyan sa akin, wala yan. Asus. Hanapan nyo nga, meron ba kayong sa mga pamilya nyo? Meron ba kayo sarili nyong nuclear bunker? Bomb shelter? Meron? Sa bayan nyo, meron? Di ba sasabihin, evacuation center, doon kayo sa school magtatago? Pag tinamaan ng bomba yung ibabaw ng school mo, patay kayong lahat eh. Tingnan mo Israel, yun ang tunay na prepared, mga kaibigan. Diba? Tingnan mo yung Israel.
Yun ang tunay na preparado. Nagsiklab yung digmaan sa kanila mga kaibigan, mayroon silang mga bomb shelter. Prepared ang kanilang gobyerno. Tayo mga kaibigan, itong mga naggagaling-galingan na to, itong si Gibo, di ba? Maraming pinagmamagaling. Ito rin si Bongbong. Samantalang yan din lang naman mismo ang ginagawa ni Noynoy nung si Noynoy Aquino presidente. Ginigiba nila si Noynoy, yung pala susundan lang din naman pala nila yung pamamaraan ni Noynoy. Di ba? Lahat sila. Isipin mo yun, pag mamasamain mo yung mga ginagawa ng Aquino, pero yun lang din pala ang susundan mong yapak. Hindi pa sila nagsipagpasalamat. Siniraan nila Aquino para sila maging bida. Hindi man lang nagsipagpasalamat na, Noynoy, salamat ha. Ikaw pala gumawa ng visiting forces agreement na to. Administrasyon mo pala. Ikaw pala nakabili ng mga brand new warship tsaka brand new FA ng mga fighter jets natin. After ni Noynoy, hindi naman nakabili ng fighter jets si Duterte. Ganun ni si Marcos. Ngayon, puro sila salita. Bibili, asa na? Sa media, masarap sabihin na, magpuprocure, bibili. Pero wala namang fundings. Baon tayo sa utang, mga kaibigan. Nasaan yung ipinagmamagaling na magmumura kuryente, pagkain, bigas? Wala, mga kaibigan. Kasi nga, Pilipino, hindi natututo, hindi nagigising. That's why natutuwa itong mga nag-i-interest sa ating mga sariling teritoryo, katulad nitong China. Tuwang-tuwa ang China, mga kaibigan. Kasi nga, mga Pilipino, nagawa nilang mga bobo ang karamihan sa atin. Napapaniwala nila tayo sa mga gusto nilang mangyari. Di ba? Tayo sakay na sakay. Binibili lang nila kung ano yung sistema natin. Gusto nila magpa-register, late register dyan sa PSA, pwede. Di ba? Gusto nila magpogo, pwede. Kasi nga, everybody in the Philippines can be bought. Yan yung kasabihan ng mga foreigner na yan. Nabibili. Tapos, bobo ang pagboto. Nabibili sa halagang 500. Sa butuhan pa lang yan, eleksyon. Now, anong gagawin natin? Nandyan na yan eh. Tanungin nyo ngayon kung sino yung nakaupo. Ano ba? Tingin nyo, pag si Sara ba pumalit, ganun may magagawa ba siya? Wala. Si Bongbong, ano ginagawa niya? Travel. Sabihin niya, gawin mo to, gawin mo to. Ang ganda pakinggan, di ba? Para sa mga mahihirap eh. Talaga namang kahit sino presidente gagawin yan kasi nga may pondo bayan. Ang tanong, nararamdaman nyo ba? May ginagawa nga ba talaga? Di ba? Contingency plan nga, wala eh. Saan ka mag-hospital dito sa Pilipinas? Akala nyo ba biro yan pagka naglipara na yan? Yung missile niyan? Yung maraming mga tatanga-tanga dyan, sasabihin nila, hindi pwede mangyari yan, hindi mangyayari yan. Pag nangyari nga, saan ka mag-hospital? May mga gamot ba tayo? Marami ba tayong doktor? Wala pong naghahanda mga kaibigan sa ating mga politiko na ganyan. Kagaguhan, gusto nga nila charter change. Isipin mo, nagsasaksakan sila patalikod nga dyan, oh? Para sa posisyon, sa Senado lang. Di ba? Anyway, yung kabuuan po ng ulat nito, mga kaibigan, ibibigay ko po sa description section. Doon nyo na lang po i-check yung link para mapuntahan nyo at ma-review nyo rin on your own. At syempre, kayo naman po, ano naman po ang nais nyong, ano man inyong pananaw, kuro-kuro at opinion, dito po sa paksang ating tinalakay, please comment down below. Ipaalam nyo po sa atin kung anong pananaw nyo. Mahalaga po ang inyong opinion. And of course, mga kaibigan, maraming salamat po sa mga nagla-like at nag-share nitong ating tinalakay na ito. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe para lagi kayong maging updated sa mga ganitong uri pa ng talakayan.